power in the blood. There is power and the working power in the blood of the Lamb. There is power and the working power in the precious blood of the Lamb. Would you be from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing, Calvary's tide. Wonderful power in the blood. There is power and the working power in the blood of the Lamb. There is power and the working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter? There's power in blood. Sin stains are lost in His life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus King? There's one power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, the working power in the blood of the Lamb. There is power, the working power in the precious blood of the Lamb. There is power, the working power in the blood of the Lamb. There is power, the working power in the precious blood of the Lamb. Yes, Lord, hallelujah. Tuwing nga po kayo na there's power in your blood, Panginoon, hallelujah. Kaya naman, Lord, pinapupurihan ka po namin. Pinapasalamat ka na, Lord, sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami. Narito po muli ang bawat sa amin, Panginoon. Upang kayo sambahin, Panginoon, purihin, Panginoon, pasalamatan. At patuloy pong mag-aral lang yung mga salita. Lord, bago po namin simulan ang aming gawain ito, Panginoon, sa pag-aaral ng salita, Lord, patawarin niyo po ang bata sa amin, Panginoon, sa aming pagkukulang. Panginoon, hallelujah. At dalangin ko, Lord, na pangunahan niyo po ang bawat isa, lalo po maghahayag po ng salita sa gabi. Nawa, Lord, ang inyong pong banal na Espiritu po, ang maging teacher po namin sa gabing ito, O God. Ipanawan po sa amin, Lord, ang inyong mga salita, Panginoon. Lord, enlighten our heart and our minds, Panginoon, sa salita po na amang pakinggan sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, O God. Pinagkakatiwala ko po ang aming gawain ito mula pa simula, wala po maging hadlang, maging ang internet, ang aming mga alaga, ang aming trabaho, Lord. Salamat po, O Diyos. And my Lord, pinapupurihan po namin, pinapasalamatan. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord. Amen po. Maraming salamat po mga kapatid sa ginamit ngayong gabi para po sa ating gawain. Nakatatapos lang po na nagbasa mula po sa scripture reading at pinangunahan po ng ating kapatid na Sister Marina Pansino. Ang ating pong opening song at ang ating opening prayer po ang pinangunahan po ng ating kapatid na Sister Florencia Cesar. So bago po tatawagin ang ating magbabahagi ngayong gabi para po sa salita ng ating banal na salita ng Diyos, tawagin ko muna po ang mga hindi ko po nabati kanina. Ng bagong pasok po ang ating kapatid na si Sister Lisa Hernandez. Kumusta po? Sister Christian Sugaste. Kumusta po kayo? Merry Christmas po. Sister Rema Vergara. Merry Christmas po. Sister Mayet. Kumusta po kayo? Ang ating kapatid ulit na Sister Melanie Lumidaw at ang ating brother Ferdy Guzman. Kumusta po kayo? At Merry Christmas po sa bawat isa. So ngayon po atin pong handa ang ating sarili, ang ating puso at isipan upang makapakinig po ng ating
banal na salita na papangunahan po ng ating mahal na Pastor Georgette Antonio na magmula po sa Pilipinas. So, yun po. Magandang gabi po, Pastor Georgette, and Merry Christmas po. God bless po. Okay, so muli po, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa pangalan po ng ating pong Panginoon Kristo. At tayo muli magpapatuloy ng pag-aaral po ng Aklat po ng Gawa at patungkol po sa pagmimisyon ng Apostol Pablo. Bagamat maaaring hindi ko na po ito matatapos, but I pray that you will continue to read and study kasi mahalaga rin naman po lalong-lalo sa mga ibang mga kabanata pa po ng Book of Acts. Kaya one of ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay sa aklat po ng Acts chapter 20, yung final na pamamaalam po ni Apostle Pablo bago po siya magbalik sa Jerusalem at bago po niya ialay ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng Ebanghelyo po ng ating pong Panginoong Jesucristo. At alam niyo po talagang makikita po natin yung buhay po ni Apostle Pablo, one of our great example talaga to live like him. Yan po yung talagang makikita po natin na kung ganun yung uri po ng ating pong pamumuhay, masasabi talaga natin na for to me to live is Christ and to die is gain. And this is the connection na pag-aaralan po natin dito sa Acts chapter 20. So, actually, ang Acts chapter 20, ito na po yung third missionary journey po na Apostle Pablo hanggang 23. Bagamat mahalaga rin po yung mga ilang mga detalye and places, kaya kung mayroon kayong mga oras, magbalik tanaw po kayo. I-type niyo lang po ang Bible Atlas, the third mission, the first, second, and third missionary journey of Apostle Paul. Makikita niyo po dyan yung mga journey po niya. At yan po yung mga bagay na napakahalaga, yung mga conversions, yung kanyang mga nabot, yung mga miracles during his mission and ministry. Kaya sa ating pagpapatuloy po, tayo po'y panandaliang manalangin. Dakilang Diyos, sama naming makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa patuloy po ninyong kabutihan. Sa kabila, Panginoon, na ang dami po naming kasalanan, pagkukulang, karumihan. We are not worthy, Father God, sa inyo pong harapanan, kung hindi po sa pamamagitan yung awa ng iyong habag, at sa pamamagitan ng iyong biyaya, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, na hindi po kami makakalapit po sa inyo. Dakila ka, O Diyos, naming Ama, banal, at ang iyong kalwalhatian, Panginoong Diyos, ay aming pong namamasdan sa bawat araw, sa inyo pong mga nilikha. Salamat po sa inyo pong kabutihan, at sa buwang ito ay patuloy po namin inaalala, Panginoon, ang kapanganakan po ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Salamat din po, Panginoong Diyos. But as for us, Father God, patuloy po namin alalahanin yung bagay na iyon, hindi lamang kanyang kapanganakan, kundi ganoon din, Panginoong Diyos, ang kanyang kamatayan sa krus ng para iyo, Panginoon. Dahil napakahalaga po sa aming buhay bilang mga mananampalataya, ang kanyang kapanganakan, ganoon din ang kanyang buhay at ang kanyang kamatayan, Panginoon. Ito ay nagdulot sa amin ng kaligayahan at pag-asa, Panginoon, dahil ito inyo pong ipinangako sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Paspasin niyo kami, Panginoong Diyos, ng inyo pong karunungang nagmumula sa inyo. Salamat po sa pag-ibig. Salamat po sa pagmamahal. Maraming sa madalangin, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, nais ko pong pag-aralan po natin dun sa aklat po ng Acts chapter 20. So, noong mga nakarang pag-aaral po natin, nasa 13 po tayo, although there is some highlights na nais ko rin pong ituro siguro sa mga darating panahon na lamang po. Pero ito yung pinaka-highlights kasi because I just want na kahit na paulit-ulit po natin pinag-aaralan ang Gospel and Grace, pero dito talaga naka-highlight yung the Gospel of Grace. One of our team, itong nakaraang Disyembre sa aming pong tema ay patungkol po yung Gospel of Grace, na nais ko rin po itong ibahagi po sa inyo dahil sa panahon po natin ngayon, marami na po yung mga twisted na lagi yung sinasabi rin po sa inyo at yun yung mga ilang mga paksa. Bibigyan ko ng konting paliwanag para makita rin po natin kung ano ba nga talaga yung mga uri ng pagsamba, uri ng gospel na preach ng church na atin pong inatendan. Ito by the gospel of our Lord Jesus Christ or the gospel of God mentioned in the book of Acts chapter 20, beginning verse chapter 20, beginning verse 24 hanggang 32. Nais ko pong basahin sa inyo ang talatang ito at ito yung magiging sentro ng ating pong paksa at pag-aaral sa oras na ito. Sabi po sa verse 24, ngunit hindi ko na itunuring
ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking tungkulin at ang mga ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng magandang balita ng kanyang biyaya. So that is the gospel of grace. At ngayon, nalalaman ko, sabi ni Pablo, na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na muling makikita pa ang aking mukha. Isang pamamaalam. Verse 26, kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sinuman sa inyo, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos, which is the gospel of truth. Verse 28, ito yung babala sa atin at isang paalala sa atin bilang mga naglilingkod sa Panginoon, most especially those who are shepherding the flock of God. Sabi sa 28, ingatan ninyo ang inyong sarili ng buong katawan. So, we must live a holy life. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo sa pangangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pag-alis ko, so sa panampa rin po Pablo ito, ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. At kayo maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon na hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Last verse. Ngayon pinagkatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na magpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. So, one of our focus today is regarding to open our mind the different gospel and also what is the gospel and the grace of God para makita po natin na sa panahon po natin ngayon na lalo't namamayagpag po ang iba't ibang uri po ng pagpapayag po nila ng Ebanghelyo, which is not the gospel of the Bible, pero ito'y create ng kanilang mga idea, pero ito yung mga bagay na hindi po natin napapansin. If you are not studying well, ang mga bagay na ito ay hindi po natin alam. So that is the reason why na sa pagtuturo po sa gabing ito ay pag-aaralan po natin at sana'y manatilo po ito sa inyo pong mga puso. Para sa ganon, sa pakikinig po ninyo ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ay madidetermine nyo kung anong uri ng gospel ang kanilang ipinapahayag. So there is a different gospel. Sandali lang po ang tubig ko. So may iba't ibang gospel. So unang pag-aaralan po natin sa mga churches ito yung isa sa common at pinakasikat pero hindi po natin napapansin. Ito ay tinawag po nilang legalistic gospel. Para bang ang gospel na ito ay yung pagtuturo po ng isang iglesia that do this or do not do that things. Focusing doon sa performance and leading or legalistic or fundamental. Ang tawag po dito ay parasical Christian. So para bang mas focus sila sa good works. So it is not that the gospel that the Bible teach. So pangkaraniwan ito yung ginagawa rin po natin minsan o sa mga ibang mga churches that we are commending people additional doon sa mga dinaragdag ng mga iglesia na mga commandments sa the church. Kaya nga ito ang tinatawag po dito ay legalistic gospel. Hindi po ito yung gospel na itinuturo po ng banal na kasulatan. So mag-ingat po tayo sa paraisikal. So ang mga iglesyang ito, marami silang mga ginagawang mga kautusan sa loob ng iglesia, mga pagpapakitang tao, kaya tinawag po na paraisikal Christian. Mas mahalaga sa kanila yung performance than to obeying the gospel of Christ. So sa kabilang banda, kung titignan nyo ang legalistic gospel, okay din naman, di ba?
Kasi syempre nga, napipilitan ng tao na gawin ang bagay na isang bagay na kautusan sa loob ng kanilang iglesia. So, example na lang natin, although talaga naman na bawal talaga yung pagsasalita ng masama. Pero kung ito'y naging batas sa loob ng isang iglesia, syempre, natural gagawin po nila ito. So, maraming mga churches, they are adding, some commandments, and they are also getting some commandments in the Old Testament time. So, yan po ay pagdaragdag sa mga kautusan na inalis na ni Kristo. So, sa legalistic gospel, ibinabalik po nila yung mga ilang iniwan na sa lumang tipan. So, ang legalistic ng kanilang iglesia, binabalik nila yung sa 7 candlestick, yung trumpet, at marami pang mga iba. So, ito'y hindi na po part ng gospel. Kaya dapat makita po natin, kasi mayroong panibagong kautusan, the way of we worship the Lord, that is found in the book of Colossians chapter 3, verse 16. So, dapat makita rin po natin ito. So, this gospel is false. Hindi po ito yung gospel na binabanggit po na Apostle Pablo. But by the way, maunawaan nyo yan pagdating po natin doon sa biblical gospel. Although paulit-ulit na rin po nating binag-aralan yung biblical gospel. Pero as we conclude in the book of Acts chapter 20 hanggang 28 po sana ito, makikita po natin talaga na sa mundo po nating ginagalawan ngayon bilang mga Kristiyano, pag hindi ka naging aware, paniniwalaan mo, na akala po natin ang kanilang pinapahayag, porket gumagamit po sila ng salita ng Diyos, yun na yung totoong ebanghelyo. Hindi po. Kasi maraming mga twisted na sinabi nga ni Apostle Pablo doon sa aklat ng Galatian, which babasahin ko rin po sa inyo, found in chapter 1 in the book of Galatians. Another gospel or different gospel that people preach today and will know ay tinatawag nilang liberal gospel. Liberal gospel, we do not need theology. Ito yung principle nila. We just need love people. So, ito yung malaking isang problema. Kaya maraming mga pastor ngayon, they don't want to study theology. Marami rin pong mga leaders sa iglesia, kontento na sila doon sa practical and application, which is wrong. As being a servant of the Lord, we must learn at lagi po nating tandaan ng pag-aaral po ng salita ng Diyos, bawat Kristiyano ay dapat maging isang bihasa sa banal na kasulatan para hindi po tayo maligaw sa iba't ibang katuruan po ng sanlibutan ito. So ito yung mga pamantayan lamang po ng mga liberal gospel para maproteksyonan ang kanilang sariling prinsipyo. Dalawang bagay ang mali dito. Unang-una, tinuturuan po natin na maging tamad ang mga Kristiyano na mag-aral ng salita ng Diyos if we are saying that they don't need the deeper theology. And then, another things that we can see here ay yung sinabi nila na we don't need theology. The word theology is derived from the word study about God's Word. So, yan ay isang malaking pagkakamali. So, a lot of biggest churches today, they are not applying more theology sa kanilang mga churches. Marami, lalo na yung mga bigger churches ngayon, dahil ayaw nilang maka-offend sa kanilang mga member na pumapasok. So, nililess nila yung salita ng Diyos. They are only picking up ng mga ilang mga talata sa Biblia, and then after that, they will explaining, and then ipakita lang po nila doon, konting pagpapaliwanag at pag-ibig lagi ang focus. Kahit na they are quoting a lot of different verses in the scripture, laging bagsak pag-ibig. So, yan po ay mali rin. Sa ating mga Kristiyano, it is true na kailangan po nating mag-aral, na magmahalan sa bawat isa at mahalin din po natin, including our enemy, that is the teachings of the scripture, but it will last at alisin po natin, isa-set aside po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos at hindi po natin ito i-apply sa ating mga buhay, then magiging walang saysay ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, to study the Word of God is one of the most important things in our life as being a Christian. Dito po nagsisimula yung source of strength and power po natin sa salita po ng Panginoon. Kaya ang liberal gospel, again, this gospel is different and false. Iba po ito sa katuruan po ng Biblia regarding the gospel of Christ. And another things, sabi dito, driven by the idea to help, the needy and outcast. So ang liberal gospel po leads to a cultural truth and scriptural and optional.
So mas focus po sila yung mga nakaagawian na, naging kaugalian na. For example, ang kaugalian ng isang lugar ay patungkol doon sa pagbibigayan o ano pa mang mga bagay dyan, mas focus na lang po sila doon. Even though the Bible teaches us also how to give. No? So, mas focus sila doon. Basta more on them more on them in action than to study the Word of God and apply it. No? So, ang liberal gospel, tandaan po natin, false po ito. Kasi unang-una, katulad sinabi ko sa inyo kanina, tinuturuan ang tao na maging tamad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. They are contented kung ano yung mga cultural or mga traditional teaching na lang na mayroon po sila. And then another gospel ay yung tinatawag nilang consumer gospel. So, ang consumer gospel, majority in America or Christianity, ito po yung pangkaraniwan na nagiging tawag doon, familiar ngayon, that they take all the religious goods and services available through Jesus Christ. Para bang lahat ng services ay ginagawa po nilang para kay Kristo. They are using the word consumer gospel pong tawag po dito. Halimbawa, may sayawan. Pag-pray mo yung sayawan, sasabihin mo, sige, ito ay piyakapahintulutan ng Panginoon Kristo, etc. No? So, yung mga ganun, maraming mga ganyang mga pangyayari sa cases. So, lahat ng pinupuntahan nila. So, parang they are grab the opportunity. Totoo naman, ito yung ginagawa po ng karamihan. Okay? They are grabbing the opportunity na para bang, ito gawain na rin ng Panginoong Diyos. But, in times, mayroong mga pagkakataon na mali po ito. Okay? So, it is true that we need to grab the opportunity to share the gospel of God. Pero dapat ang magiging sentro talaga nito, ang programang ito ay para talaga sa Diyos. So ito yung napag-aralan po natin noon na maraming mga tao, they are making a program for revival, pero na-forget po nila, nakalimutan po nila that the one who set up a revival is God Himself. Siya yung may kapangyarihan. Okay, so another na makikita po natin is yung tinatawag din po nating forgiveness only gospel. So ito po yung the common gospel preached today, focus almost exclusively forgiveness. Okay, so yan po. So dapat, di ba, maraming mga tao ngayon, hindi regarding dun sa repentance and believing the word of God or believing the gospel of Christ, ang lagi nila sinasabi, forgive one another. So that yung forgiveness only gospel. Hindi na tayo magpo-focus masyado dito sa forgiveness gospel. Pero popular pa rin po ito sa mga ilang mga churches today. Nakafocus lang po sila. And then, one of the most dangerous gospel today, number 5, is the prosperity gospel. So, ang prosperity gospel, ito ang pinaka-aim. Come to Jesus with your shopping list and claim your right or health, wealth, and comfort by faith. So, laging ganun eh. So, claim it by faith. Gagaling ka by faith. Yayaman ka by faith. So, marami pong nabudol po dyan. So, alam niyo po, hindi po yun yung turo ng Panginoong Kristo. Okay? So, gusto ko rin sanang diinan konti yung faith, the gift of faith. Because faith is come from God Himself. It is a gift to us. It is gift to us. And then the authors of faith is Christ Jesus, Hebrews chapter 12. And it is a gift to us that is in the book also, in the book of Ephesians. Maliwanag po yan. Nagaling po sa ating pong Panginoong Diyos. So, hindi po ito yung turo ng banal na kasulatan. And you cannot read it in the scripture. They are markedly using Mark chapter 11 verse 24 and John chapter 14 verse 15 to 16. Gusto kong pukusan ito kung makakabalik po tayo mamaya. Okay, so all of these particular verses, for example, babasahin ko po sa inyo ang John chapter 14 verse 14. Sabi niya, if you ask anything in my name, I will do it. Ang ganda nga naman. John chapter 16 verse 23. And if that day you will ask me nothing, most assuredly I say to you, whatsoever you ask in the Father's my name, He will give it to you. Ano ang tinutukoy po dito? Kasi tinuro ko na po ito sa inyo. Ang tinutukoy po dito ay ang pagbibigay ng Panginoon Kristo sa kanyang banal na Espiritu that if you believe on Him, He will give it. Okay? So He will give it already to every believer. So if you study the context and all these particular verses na binasa ko, ang banal po na Espiritu ang tinutukoy po dito. Just read this beginning verse chapter 13, chapter 14, chapter 15, and chapter 16. Laging sinasabi ng Panginoon Kristo yung comforter. So ang bibigay po dito
If you ask in my name, kung hingin po natin ang Banal Espiritu dahil sumampalataya na po tayo, naniwala po tayo sa Kanya, ibibigay po ito. Because in this day, hindi pa binibigay. So napag-aralan na po natin yan. Now, so it was fulfilled in the book of Acts, chapter 2 and chapter 1. So maganda rin po na ang mga talatang ginagamit nila ay makita po natin yung laman. So ano yung nilalagay po nila dito? So ginagawa po nilang materialism, materialistic thing. Okay, broken relationship. Yan po yung mga kwan ng prosperity gospel. So alam niyo po, this prosperity gospel, I will assure you, this is false. But those people who believe at nag-burn na ito, paglalaban po nila. Kahit na alam na po nila na ang twisted na yung mga talatang ginamit nila is twisted, ipaglalaban pa rin po nila. They are already blind. Kaya tayo po na nasasalita po ng Panginoong Diyos, hopefully, ito yung payo ni Pablo nga, doon sa aking binasa na talata sa inyo, na pag-ingatan natin ang pananampalatayang tinanggap po natin. Ang pananampalataya ng pakikipag-ugnayan po natin kay Kristo ng lubusan. Another part is yung tinatawag po nila, number 6, is the authoritative or declaration gospel. Sorry, pero ito maraming gumagawa, pero babalik-balikan lang po natin. Okay? Part po ito ng mga different gospel. Those people who believe this gospel, sabi po niya, believe that God give them the power to declare and will happen or God will do it for them. Ang saklap. Ang lagi po nilang ginagamit na talata dito, Proverbs chapter 18 verse 21. Death and life are in the power of tongue. And those who love it, it will eat its fruit. Diba? Yan yung sabi nila eh. Ano sinabi mo, yun yung mangyayari, yun yung kakainin mo, yan yung bunga sa inyo. Yan yung sinasabi ko na declaration gospel. Ang Proverbs chapter 18 verse 21, tandaan po natin ito. Ang context po nito, at si Solomon po ang may usulat nito, natural, sa panahon kasi nila, parang ganito lang. Pagharap ka sa hari, pag nagsalita ka sa kanya, kaya sinabi dito, pag nagsinungaling ka sa isang bagay na informasyon or informative na sasabihin mo sa kanila, ay isang kalapastanganan at pagsisinungaling sa harapan ng hari, siguradong patay ka. One of the greatest commandment during in that time, papatayin talaga ang magsisinungaling sa hari. So kung ikaw naman ay hindi magsisinungaling, magsasabay ka ng buong katapatan, sa katotohanan mabubuhay ka at mayroon kang premyo o gantimpalang matatanggap mula sa hari. So yan po yung context po ng death and life is in the power of tongue. It is not regarding declaration. Pero bakit naging declaration? Yun kasi yung gusto nilang gawin. So then, another that we can see here, dito sa tinatawag nilang authoritative and declarations gospel, they are believed, okay, sabi nila doon, kasali yung kanilang paniniwala, nagagawin ang Diyos para bang tapos sabi dito, sabi niya, or God will do it for them. So parang pangunahan mo ang Diyos, sasabihin mo ang Diyos ang gagawa. Ginawa mo ngayon na ang Diyos ay isang alalay, isang alipin, isang tagasunod. Imbis na ikaw ang susunod, siya yung pasusunodin mo. Parang sasabihin mo, Lord, ito dapat ang mangyari bukas. In Jesus' name, ginamit mo pa yung pangalan ng Panginoon Kristo. So that is abominations in the sight of God. Hindi pwede nating utusan. Our God is supreme. Our God is powerful. Our God is holy. Dapat po natin siyang katakutan. Dapat po natin igalang ang kanyang pangalan at siya lamang yung dapat po natin sundin. Hindi po masama yung acts and requesting and prayer, pero the way of declaration, that is commanding God. Kaya nga, laging sa ending in prayers, according to your will. Not my will, Lord, but your will be done. That is the prayers of Jesus Christ in the book of Acts, chapter 22, beginning verse 41, patuloy. Not my will, but your will be done. Yan yung utos sa atin bilang mga mananampalataya doon sa aklat ng 1 John. So therefore, prayer is not a word of declaration, but asking the will of God and finding or looking the will of God. So again, this gospel is false. Another is yung tinatawag po nilang the clairvoyant gospel. Ano yung clairvoyant gospel? Ito, nasa loob po kasi ng mga iglesia ito. Actually, ito po, ang dami po. Okay? So, there is 10 or 12 na nakita ko, na pag-aralan ko, pero I choose only 7. Okay, so, that is, yung clairvoyant gospel, people who believe that they have the supernatural power and ability. Supernatural power and ability. That
Okay? Ano yung supernatural ability ng true gospel? Yung mga taong ito. Okay? They can see evil spirit. Naalala ko tuloy, may bumisita daw dun sa pastor dyan sa taas, sa bahay namin. Sabi nila na nung pagpasok nila, after na dedication research, yung bahay, sabi, ay, ang dami daw niya nakita, mga iba't ibang mga espiritu, etc. O maano pa mga bagay na nakikita nila. So, ito namang mga kasama nila, o siya nag-pray sila, naghiyawan sila, nagiyakan sila, o tapos nasasabi nila na umalis na. So, something that they can see na hindi po nakikita ito ng mga taong na mananampalataya sa Diyos, sila lang. So, yun yung paniniwala nila. So, nakikita nila yung espiritu or evil espiritu, ano pa mga bagay, yan yung pananaw ng maraming tao. Siyempre, sa panahon natin ngayon, lalo na sa naging kultura at tradisyon, katulad, balik tayo doon sa unang gospel sinabi ko kanina, yun yung paniniwalaan ng karamihan, which is, their mind is never been enlightened doon sa salita ng Panginoon. So yan po yung magiging malaking problema. Pero the Bible never teach us, or even the disciple, hindi po ganito. Yung mga nangyayari, wala po kayong mababasa sa banal na kasulatan. Okay? So even though they cast out, because that is a part of their calling as being an apostle, pero hindi po ninyo makikita na may ganoong mga uring pagkakataon doon sa luma o bagong tipan. So another that they are believing that they can also able and power to cast out evil spirit. Ang cast outing, lahat naman po ng mga mananampalataya, if they have a tawag doon, lahat naman po may kapangyarihan na yan. Kasi greater is he that is sabi po na apostle dyan in the book of John. So maliwanag po yan. Hindi po pwedeng ma-demon possess ang isang totoong mananampalataya na kay Kristo dahil mas makapangyarihan na ang kanyang tinanggap. Wala pong iba kundi ang ating pong Panginoon Kristo. At tawag doon, yan po dapat yung makita po natin. And then yung casting out, tinuro ko na rin po sa inyo yan. Yan po ay the first ministry of the disciple or apostles of our Lord Jesus Christ, one of their signs that they are called by apostle. And another things na ginagawa po nila, yung sinasawa nilang they can able to bind evil spirit, they can able to bind Satan. So, ang laking problema po nito, ang dami pong satanas po sa mundo. Dahil kung nanalangin po ang Pilipinas that I bind you Satan, nanalangin po ang Europe, I bind you Satan, nanalangin po ang Amerika, I bind you Satan. So, ang dami nila. And then, ang malaking problema, sinabi ko nga sa inyo noon, if this is our prayer, halimbawa lang, pag may nanalangin sa church, sabi ko nga, pag meron lang isang mananalangin dito sa church natin, sabi ko kay biniro ko yung dalawa kong kasamang pastor. Pag may nanalangin dito sa church natin that they will bind Satan, okay, kakusapin ko pagkatapos po nilang manalangin, huwag nyo nang pakawalan para hindi na makapanggulo. Tama ba? Ngayon, kung sakali man naitali nga nila si Satanas, bakit linggo-linggo nilang tinatali? Hindi po ito philosophical. Open-minded lang po. If we open our mind, ito po ay mga uri ng panliling lang mismo ng kaaway na hindi po natin napapansin. Bakit? He want to twist the scripture na dapat po nating paniwalaan. Kaya sabi po, tandaan po natin, lahat ng ito na aking pong sinabi ay hindi saklaw ng totoong ebanghelyo ng biyaya. Hindi ito ang mga katuroang biblical patungkol sa ebanghelyo at biyaya ng Panginoong Hesus. Para sa iba, ito ang ebanghelyo ni Jesus, pero sa katotohanan, sabi po, they are all deceived. Okay, they are all deceived. Sabi ng Apostle Pablo sa Galatians chapter 1, verse 6-9, sabi niya, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo. Kaya nga dapat tayong maging handa sa pamamagitan ng kagandaang loob ni Kristo. At kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Sabi ni Pablo, ang totoo, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at sinisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Yan yung ginagawa po ng 7 sinabi ko kanina. They are trying to twist and to change the real gospel of Christ. So balit kahit kami, sabi ni Pablo, o ang isang anghel o ibang mga anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Anong sabi niya? Parusahan nawa siya ng Diyos. And this is caution, isang babala sa atin as a preachers of God
If we preach other gospel, there is a curse. Kaya nga po, maging maingat po tayo, maging masuri po tayo every time that we are preaching the gospel of Christ. Sabi sa verse 9, sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa siya ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita maliban sa tinanggap na ninyo. So nagpo-focus si Apostle Pablo that the grace of God, dapat yung paniwalaan ninyo. A pastor or a preacher who never preached the true gospel of grace is in a great danger, including his sheep or their sheep. Kaya ang isang pastor po, papahayag ng salita ng Diyos, ibang ebanghelyo, maliban sa ebanghelyo ni Kristo at ng ebanghelyo po ng ating pong Panginoong Diyos, mentioned in the book of Acts chapter 20 verse 24, nasa delikadong kalagayan ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, kasama ang kanyang tupa. Kaya maganda po na kayo po ay laging nasa tamang, mayroon kayong karunungan sa salita ng Diyos. You are always looking for a right gospel, which is the biblical one, para pagdating ng araw, wala tayong pananagutan sa Diyos, wala rin po kayong katatakutan, dahil tiyak po natin na ang ebanghilyong sinundan po natin ay hindi ang ebanghilyong ginawa at binaluktot ng tao, kundi mismo ang ebanghelyo na sinasabi ng banal na kasulatan. It is a warning in the book of Acts chapter 20 verse 30, mula rin sa inyo ay may lilitaw, sabi niya, ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan. Yan na po yung nangyayari sa panahon po natin. So they are twisting. Okay. Sa atin naman, pag hindi tayo naging aware, kasi nga, yun nga rin po yung isang principle po ng isang gospel. Kanina binanggit ko sa inyo na kaya nililes po nila yung pag-aaral salita ng Diyos para mas madali po nilang matwist ang mind ng tao. Kaya kung gusto po natin na hindi po tayo maligaw ng mga iba't samot-saring turo, we need to study the Word of God, read it daily, basahin po natin yan araw-araw, at higit sa lahat, hingin po natin ang patuloy na gabay ng Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. Napakahalaga po talaga ang pag-aaral, lalo na sa panahon po natin ngayon, para hindi po tayo maligaw at mahikayat ng iba't ibang mga katuruan. So yan, meron na po tayong meron na pong babala sa Apostle Pablo mismo, na merong mga maglilitawan, magtuturo ng ibang turo, magtuturo ng ibang ebanghelyo, daragdagan nila ang salita ng Diyos, na kung saan katanggap-tanggap naman sa puso ng mga tao, diba? Ang salita po ng ating Panginoon Diyos, yung totoong ebanghelyo, mahirap nilang tanggapin kasi ang laman po noon, yung totoong ebanghelyo, repent and believe. Paniniwalaan mo si Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo at tanggapin mo kanyang biyaya at magkaroon ka ng bagong buhay. Tapos tatalikuran mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at magkaroon ka ng panibagong buhay. Mabigat ito sa mga talagang totoong tao na naghahanap na mga tao na ayaw talagang tanggapin ang katotohanan. Pero doon sa talagang totoong naghanap ng kaligtasan, tatanggapin po nila yan kahit mabigat po. Kaya nga, ang ginagawa ngayon para dumami ang miyembro sa iglesia, they need to twist the gospel. Kaya yung mga gospel na 7 binanggit kong una, yan yung ginagawa nila. Unang-una, gusto ng tao. Pangalawa, tao ang nasusunod, hindi yung ebanghelyo ni Kristo. So dito, reminders, Gawa chapter 20 verse 28 sa atin po bilang lingkod ng Diyos at nangangaral. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Yan po yung babala sa atin. We need to take care ourselves. Ano yung pag-iingat dito? Ingatan po natin na yung totoong ebanghelyo na tinanggap po natin, the gospel of grace, will remain in our heart. Mananatili ito yung maging matatag na pananampalataya po natin upang hindi po tayo maligaw. Okay? So, sabi niya lang, ingatan ninyo sarili, ang buong katawan, na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangasiwa, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Paano natin pangalagaan ng iglesia ng Diyos? Paano tayo magkaroon ng care po sa iglesia ng Panginoon? Teach them, preach them, the only truth, the only gospel of Christ, the only grace of Christ. Yun lamang po natin pwedeng pangalagaan ang iglesia po ng Panginoon sa kanyang kinubos ng dugo. Okay? Dugo ng kanyang anak. So dito, nakikita rin po natin that the gospel of grace, si Pablo talaga isinapamuhay niya ito Kaya sabi niya dito sa verse 20 and 24, na ito yung pinaka-highlight ng ating pong pag-aaral. Sabi niya, but I do not consider my life
of any account as dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify solemnly of the gospel of the grace of God. So tayo po, kung paano si Pablo na yun yung goal niya, ganun din dapat ang goal po natin. Okay? Na kahit man buhay po natin ang kapalit, basta yung ebanghelyo ng katotohanan ang ating pong dadalhin sa karamihan, then let us do it because ito yung pagkatawag natin sa Panginoon, yung ipahayag po natin sa kanila yung katotohanan. Ipahayag natin sa kanila, okay, na kailangan nilang talikuran ng kanilang mga kasalanan katulad ng ating ginawa at kailangan nilang paniwalaan ng Panginoong Jesucristo, ating Diyos na buhay. Kaya dapat nating maunawaan, and also in the book of Acts chapter 20 verse 24, yung salitang gospel po dito, alam niyo na rin po ito, naituro ko na rin po, which is the word evangelion in the Greek word, nang ibig pong sabihin po yan ay good news, saka may good message. So ito yung gustong iparating sa atin mismo ng ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Bakit siya tinatawag na good news? Dahil pag tinanggap mo ang ebanghelyo at nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, there is a life transforming sa buhay po natin because of the message of the gospel. So kasi si Kristo lang naman kasi talaga ang pwedeng babago sa ating buhay. At para mabago po ang ating pong buhay, dapat po nating paniwalaan ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo na binabanggit ko lagi dun sa Mark chapter 1 verse 15. Okay? Yan po yung pagkamatay po ng ating pong Panginoong Kristo, ang kanyang muling pagkabuhay, at yung kanyang pamumuhay dito sa sanlibutan ito bilang isang tao, kanyang mga kautusan. So tandaan po natin na ang ebanghelyo napakahalaga talaga, yung ebanghelyo ni Kristo. Ito lamang po ang pwedeng magdadala sa atin ng isang panibagong buhay na nakakalugod sa harapan po ng Panginoong Diyos Ama. So yung salitang grace naman ay from the word charito sa wikang sa Grego, na pang-ibig sabihin po yan ay goodwill, favor, kindness. So ito po ay ibinigay po sa atin po ng Panginoong Diyos. It is given to us despite of our unworthiness. We cannot earn or achieve God's grace through our own merit. No? Tandaan po natin yan. O sa pamagitan po ng ating effort or good deeds, rather, ito po ay, it is a gift. It is a gift of our Heavenly Father. Okay, and then, ito po ay fully revealed to us, given to us. Okay, ang bagay na ito sa pamagitan po ng ating pong paniniwala, pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. As is written in the book of John chapter 3, verse 16. So yan po, yung grace na yan ang pwedeng babago sa atin at yung ebanghelyo na yan ang pwedeng babago po sa ating pong buhay. Doon sa aklat po ng Roma chapter 5 verse 18, sabi doon na pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay namatay, okay, nung tayo po ay makasalanan po. So that is a great grace to us. No? Napakaganda, no? Dahil yung ebanghelyong ito na ibinigay ng ating pong Panginoong Diyos, even though we are not worthy, naririto na tinanggap na po natin, namatay si Kristo para sa atin, at dahil si Kristo yung namatay sa atin, ito yung nagbigay sa atin ng kapangyarihan para tayo ay mabago. So, that is, yung kapangyarihan na yan, na pinagkilos ng Panginoong Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, nagmamanifest sa atin pong mga buhay ngayon, kaya't nagkakaroon po tayo ng panibagong buhay. Always remember that the grace of God, ang taong talagang tumanggap ng biyaya ng Diyos, ito yung taong mababago ang buhay o talagang nababago at mababago ng mababago ang kanya pong buhay. Titus chapter 2 verse 11 at 12. Sabi niya, sapagkat nahayag ang kagandaang loob ng Diyos na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So ito ang nagtuturo sa atin. Tingnan nyo ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay. So taliwas po yung view ng marami, which is the eternal security, na pag ikailigtas na, talagang ang tao talaga naman, pagligtas na daw, kahit na sila mamuhay doon sa kasalanan, ligtas na pa rin sila kasi namatay na si Kristo para sa kanila. So that is wrong, because this particular verse in the book of Titus chapter 2 verse 12, teaching us that once that we receive the grace of God, ito na yung pasimula na mamumuhay tayo ng may kabanalan. Bakit? Kasi yung biyayang yan
ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan, magtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay po natin, yung makadamdaming makalaman po natin, yung mamuhay tayo sa daigdig na ito. So, ang salita po ng Diyos o yung biyaya po ng ating Panginoong Diyos, ito yung tutulong sa atin upang magkaroon din po tayo ng pagpipigil sa sarili at mamuhay ng matuwid at karapat-dapat sa harapan ng Diyos. So, ang isang tao pala na talagang tumanggap ng biyaya, sana makita po natin ito sa ating mga sarili. So, may pagbabago. Ano yung mga pagbabago? Iiwan niya ang makalaman, makamundong pamumuhay. Siya ay mamumuhay ay sa kalooban ng Diyos. Siya ay mamumuhay na mayroong kabanalan, pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Panginoon. So, ito yung buhay ng isang tao na tumanggap ng biyaya. So, yung isang tao na sinasabi nila, they are saved by grace but their life is never been transformed, walang conviction, walang transformation, walang pagbabago, they are still the same, then the grace of God is not there. Because it is clearly in the book of Titus chapter 2 verse 11 and 12 na yung grace ng Panginoon, ito yung babago sa kanila. So, be careful. Mag-ingat po tayo. So, sana yung totoong grace na tinanggap po natin ay yung grace talaga na binabanggit ng Biblia. Hindi lang po katha ng mga tao. Okay, so, ang biyayang ito napakahalaga. So, hopefully na one day mai-elaborate pa po natin ito ng gusto. So the gospel of grace, katulad sinabi ko, God has provided the way for our salvation through Christ Jesus. That is the real meaning of the gospel of grace. Na ang Diyos Ama, ibinigay niya, iprinubay niya ang ating pangangailangan at daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit? Na kay Kristo Jesus at si Kristo Jesus ang totoong ebanghelyo at biyaya ng Diyos. At hindi na po natin matatagpuan kahit sa alinmang mga katuruan ng ebanghelyo na katulad ng binanggit ko kanina at maging ang biyaya, hindi po natin ito matatagpuan sa kahit kanino man maliban kay Kristo dahil si Kristo ang ebanghelyo at biyaya ng Diyos. Tandaan po natin, yan po ay napakahalaga sa atin pong mga buhay. Sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 10, sabi po doon, ngunit ngayon dahil dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo at ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. He gave us His extraordinary life-saving grace. Yan po yung binigay po ng ating pong Jesucristo nung napako siya sa krus ng Kalbaryo. At pagkatapos po niyan, kahit na hindi po tayo karapat-dapat, nagkaroon po ng magandang plano sa buhay po natin sa pamamagitan po ng tulong ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, isang plano para tayo po ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. But by the way, salvation is plan of God in the beginning of creation. Noon pa man, plano na po yan ng ating pong Panginoong Diyos, but that is not part of our topic. So, tandaan po natin bilang mga lingkod po ng ating pong Panginoong Diyos. So, 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 9, dito na po ako magtatapos. Sabi niya, kaya't huwag kayong manghinayang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikahiya, sabi ni Apostle Pablo, na isang bilanggo alang-alang sa kanya, sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. So that is a calling and mandate to us. Okay? So hindi po sinabi niya na pag tayo po ay nag-share ng magandang balita ay walang kapighatian. Ito sinasabi na mismo ng Apostle Pablo kay Timothy. Sabi niya, makihati ka sa aking pagtitiis o makihati ka sa aking paghihirap dahil sa magandang balita. So when we talk about good news and grace, it's not about good life. Okay? But it is a good spirit and good relationship in God. So, ang good life na yan ay makakamit na po natin yan sa buhay na walang hanggan. So, as long that we are living in this world, may mga pagkakataon talaga, magkakaroon tayo ng struggle, lalong-lalo na kung pinanindigan na po natin yung pagkatawag ng Ebanghelyo at biyaya ng Diyos. Okay, maraming mga magpe-persecute sa atin, maraming magpe-curse sa atin, marami tayong makakaaway dahil ayaw nilang tanggapin ang Ebanghelyo na ipinapayag natin sa kanila. So, lahat yan. Kaya sabi ng Apostle Pablo kay Timothy, makipagtiis ka sa akin. Yan ay mandate din sa atin. As being a servant of God, kailangan din nating magtiis sa pamamagitan po
ng Ebanghelyo po ng Panginoong Jesucristo. At kapatid, kaibigan sa Panginoon, hopefully, although napakahaba po ito, hindi ko na po siya tatapusin. Tandaan po natin na sa ating paglilingkod po sa Panginoon, dalawang bagay ang pinakamahalaga habang namumuhay tayo dito sa mundong ito, sa lupang ito. Live, ibigay po natin, mamuhay po tayo doon sa fullness ng gospel po ng Panginoon Kristo. Kasama po yan yung pagtitiis at pagsasakripisyo po natin sa buhay na ito. Huwag po tayong tatalikod, huwag po tayong hihinto, magpatuloy po tayo. Pangalawa, ang biyaya ng Diyos yan lamang po yung lakas po natin. Lakas po natin upang mabago ang ating buhay, lakas po natin upang magpatuloy po tayo. So huwag po natin alisin ito sa ating pong mga buhay. Manatili po tayo sa biblical gospel, sa biblical grace of God, at sana huwag po tayong patatangay ng iba't ibang turo po ng marami. Huwag po tayong patatangay po. Hindi po dahil nakakainganyo, sila na po yung totoo. Sa realidad po talaga, mas marami po yung hindi totoo, pero marami po sila. Bakit? Puno po kasi ng kasinungalingan. Pero mas marami po yung kakaunti dahil totoo po sila. Yun po yung totoo. No? So, even if you study from Old and New Testament, even the first fathers po natin ng faith, bakit mas less yung mga naninindigan sa katotohanan? Kasi ayaw po kasing tanggapin ng sanlibutan. Kaya tama po ang sinabi po ng banal na kasulatan na ang malawak na daan, marami ang may gusto, maraming pupunta doon, kasi ang hinahanap po nila yung gusto po nila, hindi yung gusto ng Diyos. Pero tayo na sumusunod sa kautusan po ng Panginoon, tayo po'y lalakad doon sa makipot na daan dahil ang hinahanap po natin ay gusto ng Diyos, hindi po yung gusto po natin. Kaya sana makita po natin yung difference po ng dalawang bagay na ito, na ang kalooban ng Diyos, ang nais nating sundin, hindi po yung sarili po nating kalooban. It is true that we have feelings or goodwill sa ating mga sarili. May sarili tayong pagpapasya, may sarili tayong mga choices in life. Pero sana, sa lahat ng pagpapasya po ninyo, lagi niyong piliin ang Diyos. Sa buhay po ninyo, laging ang Diyos po ang piliin po ninyo. So, use everything that we have to serve the Lord. Lahat ng mga bagay, mayroon siya, mga biyaya na mayroon po tayo, bigay po natin sa Panginoon para sa kanyang kalwalhatian. Dahil lahat naman po na mayroon po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, ulitin po, temporary lamang po yan. Ipinahawak lang po sa atin ng Diyos, ipinagkatiwala lamang po sa atin ng Panginoong Diyos, ang mga bagay na yan to become a good steward. So, gamitin po natin ang lakas po natin para sa Panginoon, gamitin po natin yung yaman po natin para sa Panginoon, gamitin po natin yung lahat ng mayroon po tayo for God's glory alone. So, yan po yung salita po pa ng Panginoong Diyos, at sana sa inyo po ay magpatuloy po kayo ng buong sikap at may buong pagmamahal para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa maraming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa maikling pag-aaral po namin ng salita regarding yung gospel. Napakalawak po nito, Panginoong Diyos, bagamat hapyaw pa lamang po ang ating pong napag-aaralan. I pray, Father God, that in their life, sa lahat ng nakinig, sa lahat ng nag-aral, sa oras na ito, may isang pamuhay po nila ang yung mga salita. Hayaan po ninyo na ang inyo pong ebanghelyo, ang inyo pong biyaya ay maranasan po namin ang kapangyarihan nito, na pabago sa aming buhay, patuloy na magbigay sa aming lakas, ng lakas sa pagmiministeryo po namin, babago sa aming mga puso, babago sa aming kaisipan. Lord, I pray that in our life, wala po kaming ibang susundin, kundi ang inyo pong mga salita, mabago po ang aming pong mga buhay, Panginoon. Cleanse us, Father God, prone us, Lord. Alisin niyo po yung mga bagay na hindi po karapat-dapat po sa amin. Tulungan niyo kaming mamuhay ng may kabanalan. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming mga kaisipan. Gamitin niyo kami, Panginoong Diyos, ng walang pag-aagam-agam, Panginoon, sa aming mga kaisipan. At nawa matagpuan po namin sa bawat araw ng aming buhay ang iyo po napakagandang biyaya at ang iyong banghelyo ay may pasapamuhay po namin, Panginoong Diyos. Salamat po sa kanila pong mga buhay, Lord, and I pray for a great transformation sa bawat membro po ng kanilang pamilya. Pagpalain niyo po sila, tulungan niyo po sila sa maraming bagay, Panginoon. Matagpuan nawa kayo ng kanila pong mga mahal sa buhay, Panginoon, bilang kanilang Panginoon at nakapagligtas, paniwala ng iyong banghelyo, pagsisihan ng mga kasalanan po nila, at higit sa lahat, Panginoong Diyos, ay makasama po namin sila sa isang paglilingkod, pananambahan. Lord, bless every members of our family, Panginoon, bawat nakinig,
At ganoon din, Panginoong Diyos, sa lahat ng inyong ginagamit, Panginoong Diyos, sa Israel, mga leaders, mga exhorters po ninyo, Lord, magkaroon sila ng isang pag-ibig, mag-iisang burdens for the church, Father God, para inyo pong iglesia ay patuloy na lumago. Maraming salamat po. Ano man yung mga prayer request pa nila na naayon sa inyo pong kalooban, patuloy niyo pong ipagkaloob, at kayo, Panginoong Diyos, ang siyang patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Thank you so much, Lord God. Ito po ang aming samang dalangin sa natatanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyo. Amen po. Maraming salamat po, Mahal na Pastor Georgette Fernando Antonio, sa magandang sa napakagandang balita mula po sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong binahagi ngayong gabi. So, bago po tayo dumako sa ating reflection and testimony, ay hayaan ko muna pong tawagin ang mananalangin po para po sa ating sharer na pangungunahan po ng ating kapatid na Sister Christine Villan. God bless you, Sister Christine. Amen. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Mahal niya ako mag-intercede manalangin. Ating pastor, na ginamit ng ating Panginoon Jesus ngayong gabing ito. Hallelujah. O dakilang Diyos namin makapangyarihan sa lahat, banal at kataas-taasan. Hallelujah. Ikaw aming pinapupurihan at pinasasalamatan sa aming mga gawain sa buhay, lalo na po, Panginoon, palagi sa pagbabahagi ng iyong salita, Lord God, sa iyong kapurihan palagi at pagdakila, Lord God. Salamat sa iyong grasya, Panginoon, awa at pag-ibig na pinagkaloob sa amin, Lord God. Hallelujah. Panginoon Jesus, patuloy po ako lumalapit, tabi na pagkumbapang puso, ibinababa ang aking sarili, Panginoon, upang karapat dapat ako, Panginoon, manalangin sa nagbahagi ng iyong salita sa oras na ito, Lord God. Lord, patuloy po ako, Panginoon, siyasatin at saliksikin sa kaibuturan ng aking puso at isip, Panginoon, maging aking kaluluwa, Lord God. Ang lahat sa aking karumihan, Lord God, hinihingi ko po, Panginoon, ng inyong paglilinis. Lord, siyasatin mo ako sa lahat ng karumihan sa isip, salita at sa gawa. Hayang mong Panginoon at sinadya, Lord God, maging nasabi o naisip ng aking isipan, Lord God. Hallelujah, Lord. Patuloy ko po binababa ang aking sarili sa mas mababang antas, Panginoon, upang ikaw lang, Panginoon, ang nararapat na, Panginoon, manahan sa akin at ikaw ang mapapurihan, Lord God. Lord, madalangin po ako, Panginoon, humihingi ng karunungan at kalaman, Panginoon, sa bawat panalangin at bibigkasin, Panginoon, na sa iyo po, Panginoon, ay nakakalugod, Lord God. Hallelujah, Lord. Inilalapit ko po, Panginoon, ang aming pastor na ginamit mo sa oras na ito, si Pastor Georgette Antonio, Lord God, na banal mong presensya sa iyong kapangyarihan at sa iyong kadakilaan, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, na palagi mo siyang ginagamit, Lord God, mapagbahagi na iyong salita, Lord God. Lagi mo siyang ingatan, Lord, pagpalain, ano man, Panginoon, ang kanyang gagawin, Lord God. Ando mo, Panginoon, na masunod lagi ang kalooban niyo, Panginoon. Madalangin rin po ako, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord God. Bigyan niyo po, Panginoon, siya ng lakas sa pangangatawan. Hallelujah. Kanin po ang kanyang pamilya, Lord God. Ingatan mo siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang pupuntahan at gagawin. At Lord God, kayo po, Panginoon, na magbigay sa kanya ng kakayahan at karunungan at kaalaman kung paano niya, Panginoon, pangangasiwaan, Panginoon, ang iyo, Panginoon, na pinagkatiwala sa kanyang ministeryo, Panginoon, sa Tarlac, Lord God. Hallelujah. Maging sa kanyang pamilya, Lord God. Ikaw ang humipo sa kanyang pamilya, ay daldalo yung iyong salita at kagandahan, loob at pagpapala, Lord God. Lord, maraming salamat sa buhay niya, Panginoon, na patuloy mo siyang ginagamit at na ibabahagi ang iyong salita na marami pa po umaabot, Panginoon, sa magitan ng kanyang buhay. Lord, kayo ang patuloy na gagamit sa kanya, saan man siya dumalap. Dalhin, Panginoon, ang kanyang mga paa, Lord God. Alam ko, Panginoon, katotohanan lang, Panginoon, ang ituturo, Panginoon, at ang kanyang tatayuan, Lord God. At lagi mo siyang ingatan, Lord God. Alam ko, Panginoon, sa bawat gagawin niya, Lord God, ay ikaw ang kasama niya. At tutulungan mo siya, Panginoon, sa tulong na banal na Espiritu. Ang pag-iingat mo, Panginoon, ay laging nasa sa kanya, Panginoon. Lord, lagi mo ipatong, Panginoon, ang iyong kamay, makapangyarihan sa kanyang buhay, Lord God. Upang lahat ng gagawin niya, Panginoon, ay naka-align, Lord God. At habang nag-aaral siya, Lord God, ay lagi mo siyang bigyan ng encouragement, Panginoon, na marami, Panginoon, na kaluluwa pa, Panginoon, maakay sa buhay, sa pamamagitan ng buhay niya, Panginoon, na maihahatid sa iyo, Lord God. Alam, Panginoon, walang imposible sa banal mong pangalan at makapangyarihan ka sa lahat, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabila ng Panginoon, na magkakaibang aming mga oras at siya nasa Pilipinas, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ang buhay niya, Panginoon, ay araw-araw mong binabago, araw-araw mong binibigyan ng kalakasan, araw-araw mong binibigyan ng
kapanatagan, Lord God, sa bawat pagsubok ng kanyang pagdadaanan. Dalangin ko po, Panginoon, ano yung palaging ando na pag-iingat mo, Panginoon, pagtitiwala niya, Panginoon, sa iyo, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa grasya at habag mo, sa laki ng pag-ibig mo, Panginoon, sa aming mga kapatirang ito't lagit sa lahat, sa iyong mga ginagamit, Lord God. Alam ko, Panginoon, sa bawat taong ginagamit mo at nagbabahagi sa oras na ito, Panginoon, sa Bible study, Lord God. Alam ko, Panginoon, ihanda mo sila, Panginoon, para sa gawain ito, Panginoon, para mapapurihan ka. At ito lang po, Panginoon, ang aking sambat dalangin sa pangalan mo, Panginoon. Hallelujah, na aming tagapagligtas at manunubo sa lahat. Ikaw lang ang kataas-taasan, Diyos, na sa amin ay nananahan sapagkat ikay banal, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. At dalangin ko rin po, Panginoon, ikaw mag-iingat sa buong pamilya niya. Ito lang, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, ang aking papurit pagsama, Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen po. Maraming salamat kapatid nating Sister Christine Milan sa powerful prayer para po sa ating mahal Pastor Georgette Antonio. So, yun po. Maraming salamat po muli, Pastor Georgette, sa inyo pong ibinahagi ngayong gabi mula po sa Aklat Gawa, verse 20 to 24 to 30, 32. So, ang aking reflection, ang akin lang pong naunawaan at ang reflection ko lang po doon na yung sabi po ng ating pastor na hindi po pala lahat ng mga katuruan ay katuruan ng bawat iglesia ay totoo. Kumbaga may mga iglesia rin po talaga na sinasabi po niya doon na ang pagkasabi po ng ating pastor na yung iba po kasi mga kasulatan po sa ating Bible na ginagawa na lang po nilang twist, kumbaga iniiba po nila yung paliwanag. Hindi po yung nasa loob mismo ng Bible po yung kanilang ipinapaliwanag. So may mga ganun din po pala na mga katuruan na hindi po lahat pala ay pare-pareho. So yun din po yung isa na ano ko po dun sa aking reflection po na hindi po nasusukat sa dami ng mga tao na sumasampalataya sa isang iglesia, kahit man po tayo kukunti kung tapat at tunay naman po yung ating pinag-aaralan at yung pong napapakinig po natin sa Biblia is yun po yung tamang katuruan po mula po sa ating ebanghelyo, kung sa ating gospel of word. So napakasarap at napakabuti ng ating Panginoon na meron po tayong mga ganitong pastor na talaga pong ipinapaliwanag ang lahat ng mga mabuting katuruan mula po sa ating Bible na yun po talaga ang dapat na turo at dapat nating naririnig mula sa ating Panginoon. So, sa ngayon po, yun po yung naano ko na hindi po lahat ng mga iglesia o hindi po lahat ng mga pastor na lahat po ng kanilang mga ipinapaliwanag sa Bible is a tamang katuruan po pala. Kumbaga, inililito rin pala nila ang mga ibang tao para lang pong sakali yung sa isang iglesia po para hindi po umalis sa kanila. Kumbaga, iniiba po nila yung turo para parang yun yung nagiging propaganda, parang manatili sa kanila. So, hindi po talaga yun. So, mali rin po pala yung mga ganong bagay na kailangan po nating malaman. So, yun po, napakabuti po ng ating Panginoon at meron po tayong ganitong katuruan, meron po tayong ganitong gawain na nakakapakinig po tayo ng bawat salita ng Panginoon na tayo po nauunawaan. Hindi po ang ano ko rin po doon, nasabi nga po ng ating pastor na ako rin po, inaamin ko din naman po na talaga na hindi ko po masyadong naintindihan kung ano po yung mga nasa loob ng Bible kasi sa ngayon lang po kasi ako nakakapag-aral, ngayon lang din po ako nakakapakinig ng mga bawat salita ng ating Panginoon. So, nakaka-bless din po na ganun po yung nangyayari sa akin na totoo po yung sabi ng ating pastor na binabago po tayo ng Panginoon na habang tayo ay nakakapakinig ng balita mula sa ating Panginoon. So, dati-dati po ako hindi ako interesado. So, pagka araw-araw or bihira o kasi minsan kasi hindi talaga ako nakakapakinig. So, pagka nakakapakinig ka ng balita mula sa ating Panginoon, totoo po na binabago po tayo ng ating Panginoon. So, yung pagbabagong yun, minsan na ita-translate, na ita-transfer ko din po sa aking pamilya, kagaya po ngayong Merry Christmas, ang sabi ko po kasi sa nanay ko, so nag-type po kasi siya ng Merry Christmas, sabi ko, Nay, hindi po Xmas, kailangan i-type mo yung diretsong Christ. Kasi, ang Merry Christmas, hindi sa atin, dahil ang Merry Christmas is
para sa ating Panginoon. So yun lang po yung isa pong binago sa akin ng Panginoon, na binibigyan niya po ako ng kumbaga, ako po yung naging instrumento para po may tama kung ano man po yung pagkakamali na ano po ng aking pamilya or sa anak or sa nanay ko. So, yun po yung napakaganda at napaka-bless po, na talaga pong binabago po tayo ng Panginoon, na sa ating naririnig at sa ating natututunan is yun po yung isa po yung na step po para po magkaroon po tayo ng pagbabago, at yun po yung dapat nating i-share sa ating pamilya, kaibigan. So I'm so blessed na kahit paano po is binabago po ako ng Panginoon dahil po sa mga katuruan at sa mga nagpapakinig po natin sa araw-araw ng ating gawain dito sa ating Bible study. So, yun po, maraming salamat po sa ating mahal na Pastor Georgette Antonio sa kanyang ibinahagi ngayong gabi. Tatapot hindi ko man po masyado lahat naintindihan, pero yun po yung naging reflection ko sa pinag-aralan po natin ngayon na ibinahagi po niya mula po sa ating Panginoon. So, yun po, maraming salamat po, at sa gusto pa po mag-reflect o mag-testimony po, maaari niyo pong iyan po ang inyong microphone at magsalita po at mag-reflect po sa balance o karagdagang kaalaman po. So, Sister Christine. Pinapasok na ako, nalilula sa loob eh. Amen. Praise the Lord. Salamat sa napakabuting at napakabiyayang salita ng Diyos na ibinahagi sa oras na ito, na ginamit ang buhay ng ating Pastor Georgette. So, tunay mga kapatid, ang tunay na tatayuan lang naman ang kilagad natin. Lahat ng tinawag at binago ng Diyos ay yung katotohanan tungkol sa magandang balita. Kung ano yung sinacrifice ni Lord para sa atin, para tayo maligtas, hindi ang ating mabubuting gawa. So, napakahirap mga kapatid, no? Nasuriin, mga kapatid, kung alin yung tama at mali. Pero, dahil kung mayroon kayong relasyon sa Diyos, malalim na relasyon, at nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, tulong at gabay ng banal na Espiritu ng Diyos, siya ay magbibigay ng karunungan at kaalaman para ma-discern mo kung alin yung tamang katuruan. Alam po, kung alin yung nasa Panginoon. So, from the, beginning, ando na yung salvation talaga hanggang sa the end. Naalala ko nga yung sinabi ni Pastor. So sabi ko, sulat ko nga uli agad to. Makakalimutan ko pa. But talaga naman, ang simula, nilikha tayo ng ating Panginoon para mabigyan siya ng kapurihan. So mga kapatid, hindi para kapurihan ng ating mga sarili. So pag tayo nagsishare ng gospel, talagang andon yung maunawaan dapat din natin ang sinishare natin. Bakit ba tayo para tayong naligtas? Ano pa yung ginawa sa atin ng Panginoon? So ano ba dapat natin gawin? Lahat yan, no? So, napakaganda rin mga kapatid na meron tayong nakipakikinggang salita ng Diyos at meron din nag-share, may ginagamit ang Lord. Ano yung araw-araw? Lumalalim tayo sa relasyon sa ating Panginoon. Ganun pala yung Lord. So, matuto tayo mag-repent kay Lord na mali pala yung nagawa ako, no? So, apply agad natin yung natutunan natin na ganito pala yung Lord. Kailangan, ito pa yung lalakaran ko. So, hindi man madali, pero araw-araw tayo binabago ni Lord sa bawat pagsubok na mapagampasan natin. Hindi po ba mga kapatid, doon tayo tumitibay at tumatatag. So, yun nga po, dahil sa grasya ng ating Panginoon, naunawaan natin ang tungkol sa kaligtasan, mga kapatid. So, although naman dating hindi natin maintindihan, hindi natin maunawa kasi walang gumagabay sa atin. Wala tayong relasyon sa Diyos. Nagkasarili tayo ng aral, hindi natin hinihingi sa ating Panginoon. But, ngayon po, bilang mga lingkod ng Diyos, binago niya tayo. So, ihingin natin lagi ang kalooban ng Diyos. Laging kalooban ng Diyos ang masusunod sa ating buhay. Hindi ng ating mga sarili. Di po ba? Pagsabi nga po, kanina yung kung nabago ka talaga, yung dati mong pamuhay, iiwan mo na. Iba na yung pagkatao mo. Ano yung pagkatao mo? Yung pagkatao mo ngayon, nag-share ka na ng gospel, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nakikita sa iyo yung Christ-likeness ng ating Panginoon. Siya yung nakikita sa iyo, nagliliwanag ka, nagniningning ka. Kasi yung salita ng Diyos, ipinamumuhay mo. Di ba sabi nga ni Pablo, hindi na siya sa dating siya inamumuhay na sa presensya ng ating Panginoon. Di po ba? Dapat ganun din tayo mga kapatid, Hindi araw-araw. Alam ko bawat isa sa atin may mga pagsubok, kanyang-kanyang pasanin sa buhay, sabi nga, kanyang-kanyang pasa ng cross, but kapatid,
hindi natin ito mapapagtagumpayan. Wala ang Jesus Christ. Although naman kahit noon mga kapatid, kasama natin ang Jesus Christ, but hindi natin a-appreciate siya. Ngayon, higit na dapat natin siyang pasalamatan, i-appreciate kasi naiintindihan na natin ang tungkol sa kaligtasan. Ano po? So, yun nga po, ang sa akin po sa Pilipos chapter 1, verse 21, sabi po doon, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Amen. So, bilang nasa ating Panginoon, naiintindihan na paano tayo binago ni Lord, ano ba yung ginawa ng ating Diyos sa krus ng Kalbaryo, paano tayo naligtas. So, lumakad tayo sa kanyang kalooban. Hingin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Ano pang gusto ng ating Panginoon? Mabago ang pagbahiya natin, di po ba? At tulong at gabay ng Panginoon Jesucristo. So, bilang tayo yung buhay na salita, so tayo yung mag-share ng gospel. Kasi tayo narito, tayong ginagamit ng Panginoon bilang templo niya. So, sapagkat para sa akin, ang buhay para kay Kristo. So, hindi na sa buhay ko, hindi ako ayaw kong mamuhay sa sarili kong kakayanan, mga kapatid. Lagi ko po yung inire-repent kay Lord. Lord, hindi ko kaya nang wala ka. Wala akong kakayanan. Gawin ito, mga bagay na ito. Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya. Lord, bigyan mo ako ng lawak ng pangunawa. Di po ba? Lord, bigyan mo ako ng pag-ibig na nagmumula sa iyo para iti maranasan din ng iba na nasa kadilim. Kasi yung pag-ibig mo, yan tumubos sa amin eh. Yung grasya at yung habag mo eh. Lord, iparanas ko rin po sa iba yung pag-ibig at yung habag na nagbibigay pangunawa. Di po ba? At yun nga, sabi nga, ang kamatayan ay pakinabang. Bakit po? Kasi meron na po tayong assurance kay Lord na meron tayong Jesus Christ. So, alam mo na meron kang Jesus Christ, hindi ka matatakot sa kamatayan na gawa ng kaaway. Pagkos, laging kang mananahan sa liwanag ng buhay. Ito ay ang salita ng Diyos. Ito yung magandang balita. So, mga kapatid, lagi natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Doon natin mauunawaan ang katotohanan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Kasi ano naman ni Lord eh, kung talagang nagsusubiksik sa Kanya, kung ikaw talaga nagre-repent kay Lord, kung nais mo talagang siyang kasama or siya yung maging una sa buhay mo. Alam yan ni Lord, mga kapatid. So yun, lagi po tayong magpasayasat sa ating Panginoon. Wala tayong magagawa sa ating buhay, wala ang Jesus Christ. So, yun nga mga kapatid, manatili tayo sa ating Panginoon, sapagkat kung ikinasa Panginoon, alam niyo po, may kaligtasan ang inyong buhay. Hindi ka maaagaw nino man sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon, ikaw ay selyado na niya ng kanyang dugo. Amen. At ng kanyang banal na Espiritu, lagi kanyang iingatan. Sa Diyos lang ang mapuri at salamat sa kanyang ibinahagi sa buhay ng ating Pastor Lucas Damatan. Sorry, Georgie, Pastor Georgie, sorry mo. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Amen po. Maraming salamat sa iyo, Sis Christine Bilan. God bless po sa iyong buhay. At maraming salamat din po sa iyong napakagandang reflection at karagdagang kaalaman. So, meron pa po bang gustong reflection or testimony po? Maaari po niyong i-unmute po ang inyong mikropono para po kayo po ay makapagsalita para mag-share din po ng reflection or testimony po. Anyone? Miss Florence? Miss Christian? Amen. Amen po. God bless you po, Sister Florence. Amen. Praise the Lord. At na-share po sa atin ni Pastor yung Grace Gospel of God. Ayan. And ito po yung talagang kaligtasan po ng bawat isa. Mahal ng palataya sa panahon po ngayon na Grace na inihayag po ni Pablo bawat sa kanyang mission, mission lahat po. Lagi niyang ito po ang kanyang pinapahayag, preach the gospel of the grace of God. And totoo nga po yan, kasi kasi po darating po ang panahon talaga na tayo po ay, kaya nga sabi nga po doon, sinabi po si Pablo sa Roma 2:16 na lahat po ay hahatulan sa gospel na kanyang ipinahayag. Kaya sinabi niyang may gospel eh. Kasi po, ito pong gospel na ito, ang pinakang mahalaga na ito po yung gospel sa ngayon na talaga pong kapagliligtas sa tao, sa lahat ng tao.
na nasabi nga din po sa I think 2 Timothy 2:4. 2:4 ba po ba yun? I think 1 Timothy 2:4 na kasi talagang lahat po talaga ng gusto ng Panginoon, lahat po ng tao yung maligtas. So, sa grace po ng Panginoon, okay, ito pong nahay ko ni Pablo na kapag ligtas po sa tao na ito po talaga yung dapat sampalatayanan ng tao. Ano po? Kaya lang, nagiging sabi ng pastor, no? Ngayon po kasi ang pagkalam ng tao, pag sinabing grace, ay parang ginagawa po nilang lisensya na parang nasa grace naman tayo. So, ang Diyos naman ay pag-ibig. Ano, parang hindi nila, dahil hindi nga po nag-aaral ng salita ng Panginoon, ang alam lang nila sa Diyos ay pag-ibig dahil siya ay Diyos ng biyaya. Pero hindi po nila alam na ang Diyos ay may banal na galit, may wrath. Kaya nga po, pinakamahalaga po kung babasahin po natin doon sa, lagi ko po sinishare sa 1 Corinthians 15:1-4, po, yung how Christ died for us. Diba? Ibig sabihin po talaga, binayaran tayo ng dugo ng Panginoon, siya namatay, no? Doon, ano? At kung hindi po talaga tayo mananampalataya sa Kanya, no? Sa ginawa niya sa cross, which is, ito po yung biyaya na lahat ng mananampalataya po sa Kanya talaga magkakaroon po ng kaligtasan, no po? Ito po yung pagsampalataya, no? Ibig sabihin, hindi lang po na sinabi ng ating bibig, but may sinasabi din po kasi sa Romans, I think it's Romans 5 o Romans 6, na kung tayo po ay nampalataya sa Panginoon, dapat yung kamatayan din, kasama din tayo mababautismohan tayo sa kanyang kamatayan. Kaya nga, kapag namatay tayo, nabautismohan tayo sa kamatayan ni Kristo, ay mababago talaga yung buhay natin. Kasi, inilibing si Jesus Christ, kasama yung ating kasalanan. So, kaya nung siya nabuhay, tayo ay na-sanctify, na-justify. So, ganun din tayo. Kaya may panibago tayong buhay. Kaya ngayong lahat na nanampalataya sa Panginoon, sa grace ng Lord, ay talagang magkakaroon po siya ng panibagong buhay. Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians 4:17, na if any man in Christ is a new creator. Saan isang bagong nilalaan. Wala na po yung dati niyang pagkatao. Hindi, bago na. So, kaya lang minsan hindi kasi naunawa natin paano ba yung ginawa ng Panginoon sa atin. Minsan hindi pa natin naunawaan, yung ginawa ng Diyos sa atin. Na talagang binayaran niya ng kanyang precious blood yung ating kasalanan. Which is this is yung grace. Kasi grace, kasi sinabing grace niya, hindi mo kailangan maghirap. Tatanggapin mo lang, i-receive mo. Manampalataya ka, sa ginawa ng Panginoon. Ihugasan ka ng kanyang dugo, And after that, sinabi sa Ephesians 1:13, talagang magkakaroon tayo ng Holy Spirit na sealed natin hanggang ma-redeem tayo. So, kaya nga po, yung grace dapat talaga ang pag-aralan natin ng malalim. Hindi lang po yung sasabihin natin sa puso, ako yan ang palataya naman. Pero hindi po, malalim po kasi. Yung po kasing faith, believe, trust, kasama po yung trust yun ay hindi lang po yun sa sinasabi ng ating believe, but we have to study it. Kaya nga napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dapat yung idig natin, yung parang hinuhukay mo siya para maunawaan mo talaga, yan talaga pala ginawa ng Panginoon sa akin. So, kaya talagang doon mo marirealize na, I'm not worthy, Lord. Hindi talaga ako karapat-dapat. Panginoon, dapat ako po yung napako, dapat ako yung namatay. But thank you, Lord. Kaya, sasalamatan po natin yung Panginoon Kaya, kapag po na-receive natin yung grace, we can speak. Kaya po natin magpahayag. Kaya po natin ipahayag yung katuhan ng Panginoon. At hindi po tayo talaga sabihin, kahit may maghayag pa po ng ibang salita ng Panginoon, the grace of God, na nila ito-twist nila, hindi po kaya na tayong i-twist sapagkat pinag-aaralan po natin kung paano po tayo naligtas. Kaya nga po napakahalaga po na tayo pag-aaral kung paano tayo naligtas, paano natin na-receive yung grace, hindi lang basta tinanggap natin na tapos baliwala lang. So, may talaga pong malalim dapat yung pag-aaral natin.
At alam niyo po, kung babasahin po natin ang Book of Romans, napakarami po dyan ng katuruan talaga, mga kapatid, pagbabasahin po natin yan. And sa pagbabasa po talaga sa salita ng Panginoon, maiiyak ka na lang. Na talagang wala talaga tayo. We are not worthy. We are parang filthy rags. Kung hindi lang po sa ginawa ng Panginoon, tayo po hindi po tayo karapat-dapat talaga. But yun nga po, kaya tayo po mag-trust talaga sa salamat po talaga sa gospel ng gospel of grace of God. Lahat po, marami po ang naligtas, at I believe po na ang talaga pong naligtas sa biyaya ay talaga makikita po natin yung pagbabago ng buhay na katulad po nangyari kay Paul. Meron po yung conversion niya, as in talagang kaya nga po naialay yung kanyang buhay sa Panginoon kasi naunawaan niya po yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga, kung mabasahin niyo po sa mga Efeso niya, paulit-ulit, yun at yun ang pinapahayag niya. The grace of God. The gospel, the grace of God. So, ganun din po tayo, mga kapatid. At talagang mamahan po natin yung grasya ng Panginoon para ma-rely din po natin, mga kapatid. Kung tayo po ay nagpapagamit talaga sa Panginoon, we have to rely. At salamat po at talaga napakabuti ng Panginoon. Because of His precious blood, tayo po itinubos. Hallelujah. At sa ngayon po, nagagalak tayo, mag-aral lang kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. So, salamat po, Sir Georgette. At talaga pong nakakalungkot po, doon sa maraming mga gospel ngayon na another gospel. Hindi po sila natatakot, na darating po yung panahon na darating po talaga yung galit ng Panginoon, yung wrath, kasi sabi, the wrath of God, darating po talaga. So, hindi lang po, naalala kasi ako talaga, minsan po pag pinag-aaralan ko yung papaano tayo binayaran ng Panginoon through His blood, talagang very, nakakaiyak lang. Yan, purihin ang Panginoon. God bless everyone. Amen po. Maraming salamat sa iyo, Sister Lorenza Cesar, sa napakagandang mensahe at reflection na iyong ibinahagi ngayong gabi. So, napakabuti talaga ng ating Panginoon at marami tayong natututunan at naririnig po mga ganitong mga salita ng ating Panginoon at mga reflection. So, sa mga gusto pa pong mag-reflect or testimony po, maaari po kayo mag-unmute po ng inyong microphone para po sa karagdagang kaalaman po sa ibinahagi po ng ating Pastor Georgette Antonio. So, yun po. So, wala na po bang magre-reflect? Alam ko naman po na siguro po tayong lahat naman po ay naunawaan po ang ibinahagi po ng ating Pastor Georgette sa kanyang ibinahagi ngayong banal na salita. So kung wala na pong magre-reflect sa ating mga kapatid or testimony po, maaari ko na pong tawagin ang mananalangin po para po sa ating attendance na pangungunahan po ng ating kapatid na Sister Melanie Lumidaw. God bless you po, Sister Lani. Okay, Lani. Thank you. Saan ba dito? Hindi ko makita. Sandali lang po, kapatid. Participants, okay? At tayo manalangin. Hallelujah. Makapangyarihang Diyos, sa oras na ito, muli kaming dumudulog. Magpapasalamat kami sa oras na ito. Maraming salamat, O Lord, sa buhay ng bawat isa na naka-join, nakapakinig sa iyong mga salita. Maraming salamat, O Lord, sa iyong lingkod na ginamit mo, Lord. At ganun din po, O Lord, sa bawat anak mo, O Lord, na nagbibigay, O Lord, ng kanilang mga oras
gumagamit ng kanilang effort, O Lord, na maka-join at lalong-lalo na, O Lord, makarinig ng iyong mga salita, O Lord. Thank you, Lord, for all the things that you've done on this ministry, O God. Hallelujah, na sa gawain ito, dito kami, O Lord, nagkakaroon, O Lord, ng kalaman, napapatatag, O God. Hallelujah. At nawa, O Lord, ayaan mo, O God, na ang banal mong Espiritu, O Lord, ang magpaliwanag sa amin, O Lord, kung ano ang maaming napakinggan, O God. Hallelujah. At tumimo nawa, O Lord, sa aming mga puso't isipan, O Lord. Hallelujah. Wala kaming kakayahan na intindihin ito, O Lord, kundi lamang sa pamagitan, O Lord, ng power of the Holy Spirit. Kaya, O Lord, nagpapasakop kami, O God. Hallelujah. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa mga salita mo, O Lord, na nagagamit, O God, na ito'y alam namin, O Lord, na ito'y kasangkapan, O Lord, upang kami, O Lord, ay mas lalong tumatag sa pananampalataya sa iyo. Dahil alam namin, O Lord, na sa bawat paglipas ng mga araw ng aming buhay, marami, O Lord, ang mga pangyayari, O Lord, and without the power of the Holy Spirit and without dwelling in your presence, O Lord, hallelujah, marami, O Lord, sa amin, O God, ang mga bagay na makakaagaw pansin sa amin, O Lord, sa aming pananampalataya at sa aming paglilingkod. Kaya, O Lord, panatilihin mo nawa, O Lord, na makalakad kami, O Lord, ayon sa iyong kalooban at madaanan namin, O Lord, ang iyong katuwiran, O God. Hallelujah. Patuloy nawa, O God, ng mga salita mo, O Lord, ang siyang mangunguna sa aming mga buhay. Panghawakan namin, O Lord, ang iyong mga salita, O Lord, at anuman, O Lord, ang mga bagay-bagay na, O Lord, na darating sa aming buhay, O Lord. Strengthen us, O Lord, to face it all, O God. Hallelujah. At alam namin, O Lord, with your strength, with your wisdom, and with all your knowledge, O Lord, yun lamang po, Lord, ang magagamit namin, O God, not the wisdom of men, O Lord, but the wisdom that comes from you, O God. Hallelujah. Panatilihin mo na, wow, God, hallelujah, ang aming puso't kaisipan, O Lord, na magiging mapagmatsyag, O God, hallelujah, upang sa ganun, O Lord, sa bawat bawat pinapag-aralan namin, O Lord, hallelujah, ay patuloy kami, O Lord, na nakasandig sa iyo, Lord. Patuloy kaming nakaangkla sa iyo, O Lord. And we pray, O Lord, for the spirit of discernment, O God, hallelujah. Yun ay gagamitin namin, O God, hallelujah. At sa bawat mga kapatiran namin na nandito, O Lord, hallelujah, ikaw, O Diyos, ang gumabay, O God, hallelujah. Alam namin, O Lord, na marami pa kaming dapat malaman, dapat matutunan, O God, hallelujah. But, O Lord, kami, O Lord, ay kami po, O Lord, ay nakasalalay lamang, O Lord, sa mga ways mo, O Lord, hallelujah. Yes, O Lord, panatilihin mo nawa ang mga salita mo, O Lord, sa aming mga puso't isipan, O Lord, upang gabay namin, O Lord, na makasunod kami, O Lord, sa iyong mga kalooban at katuwiran, O Lord, na sa pag-aaral namin, O Lord, gabi-gabi, O Lord, ay hindi lamang, O Lord, na napapakinggan namin, hindi lamang, O Lord, na memorize namin every memory verse or every chapter or verses sa Bible, O Lord, but, O Lord, makita, O Lord, sa amin, O Lord, ang mga bunga nito, O God.